Today's episode, isa na namang masarap na Filipino classic recipe ang ating lulutuin. Napakasimple na mga ingredients at napakadaling gawin. Magluluto tayo ng chicken apritada na hindi natin nilagyan ng tomato sauce. Magpainit lang ng konting mantika sa ating kawali, tapos gagawin natin dito, ipapan-fry muna natin yung ating carrots at saka yung patatas. And by the way, hiniwa ko lang yung ating patatas at carrots sa katamtamang laki. Yung tamang-tamang isang subo lang. Pan-fry lang natin to ng mga 6 to 8 minutes. Ngayon, pag medyo brown na, pwede na natin ihango yung ating carrots at patatas. At itabi muna natin. At ilalagay natin yan mamaya. Tapos, yung susunod natin, yung ating karning manok. At buong manok ito at hiniwa ko lang din yan sa medyo kalakihan ng konti. Nasa inyo po yan kung gaano kalaki at gaano kaliit yung hiwa ng inyong manok. Gagawin natin dito, sasangkutsa lang din natin or ipapan-fry natin hanggang maging brown yung appearance nito. That will take around 9 to 10 minutes. At moderate flame lang yung gagamitin natin. At hindi talaga natin kailangan iprito or lutuin yung ating manok. Kasi igigisa pa natin yan mamaya. Pag brown na, gagawin natin dito ay hihango lang natin at itabi muna natin. At yung mantika na natira sa ating kawali, dadagdagan lang natin ng konti yan dahil diyan tayo magigisa ng ating bawang at ng sibuyas at ng kamatis. Lagay na natin yung ating bawang. Yung bawang natin ay hiniwa lang natin yan ng maliliit or talagang finely chopped. Sangkutsa lang natin to ng mga 15 seconds. Tapos, pwede na natin isunod yung ating sibuyas. At yung sibuyas naman natin ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. Sangkutsa lang natin or igisa lang natin yung bawang at sibuyas hanggang magbago yung appearance ng ating sibuyas at lumabas yung bango. Ngayon, pag okay na, sunod na natin yung ating kamatis. At yung kamatis natin ay hiniwa natin ng medyo maninipis at hinog yung ginamit natin at medyo marami yung ginamit nating kamatis dito. Sangkutsa lang natin hanggang maging pasty or mushy yung appearance nito. Tapos lagay na natin yung dahon ng laurel at saka pamintang buo. Igisa lang natin ng saglit, siguro mga 5 to 10 seconds para lumabas lang yung aroma ng ating paminta at ng bay leaves. Binalik na natin yung ating manok. Haluin muna natin. At hindi pala tayo gagamit ng tomato sauce dito. Pero ngayon, depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo nalagyan ng tomato sauce, nasa inyo po yan. Naglagay na tayo rito ng pampalasa. Naglagay ako dito ng patis at saka ng konting soy sauce. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Hindi pa ganong luto yung ating karne, gagawin natin dyan ay lalagyan natin yan ng sabaw. Lagyan lang natin yan ng konting tubig. Ngayon depende po yan sa inyo kung medyo marami yung kakain, sa sabaw na lang tayo magdagdag. So naglagay lang ako rito ng 2 basong tubig. Tapos gagawin natin dito ay isi-simmer natin or palalambutin natin yung ating manok for about 30 to 40 minutes. Nagdagdag na rin ako rito ng 1.5 kutsarita ng chicken powder para lalo pang sumarap yung ating sarsa mamaya. At naglagay din ako ng konting asin kasi hindi sapat yung ating fish sauce or yung patis. Pero ngayon depende po yan sa inyo kung anong level ng alat ang gusto nyo. So pakukuluan natin to ng 30 to 40 minutes simmering state hanggang sa lumambot yung ating karning manok. Check natin kung malambot na yung ating manok. Kung malambot na, pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. Lagay na natin yung sinangkutsa nating carrots at saka yung patatas. Medyo madali na lang lutuin yan kasi na-pre-cook na natin. Naglagay rin ako rito ng red at saka green bell pepper. Yan, pwede kayong maglagay pa rito ng iba pang ingredients tulad ng gisantes or green peas. Or pwede kayong maglagay pa ng green beans kung gusto nyo, yung Baguio beans. Halu-haluin lang natin to. Tapos palalambutin lang natin yung ating carrots at saka yung patatas
for another 5 minutes. Simmering state lang. Huwag masyadong malakas yung apoy. Pag okay na, lagay na natin sa ating serving bowl or serving plate. Tapos, sandok na maraming kanin at i-enjoy yung ating chicken apritada. At sigurado po ako na gusto niyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. At kung bago kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panunood at ito ang kusina ni Dan Levy.